So, yung sa mga may platform out there na alam nyo may voice kayo, yun yung gusto ko, yun yung prayer ko, na kung meron kayong enough na followers, why not use your platform to voice out yung mga ganitong klaseng concerns? Hindi yung nag-hop tayo sa trend na chismis lang or Mm. cancel culture lang. Kung walang Mm. sayang yung platform. Magugulat na lang kayo sa bill nyo, katulad nung nangyari sa amin kasi hindi namin alam na may leak. From regular 500 or less than na monthly expense water bill, naging 2K. Ang sakit sa bulsa nung, tsaka parang masama sa loob. Kasi hindi mo alam na may leak. Since walang power, hindi gumagana yung mga toilets. Mm. So pag number 1, doon nyo sasaluhin sa may shower area, yung mga wiwi nyo. Tapos pag number 2, binibigyan sila ng mga red bag. Kasi sila nga, hindi sila sanay doon. Tapos, yung mga toilet, hindi sila marunong yung timba mode. Kasi sin walang flash, hindi nila alam. Kaya yun yung naging disaster. Imagine, hindi lumubog yung barko, pero yung poop na hindi na na-manage. Hello everyone! This episode is about the 5 biblical water conservation that every VA or virtual assistant or freelancer should know about. And this is in support of the hashtag Team Water Initiative by Mr. Beast, Mark Robon, tsaka yung mga known na content creators na kahit syempre hindi nila kami kilala at probably they won't see this episode, we'll support them anyway. So yan ang ating episode for today's session. But before that, let's have an opening prayer. Sige, let's remember that we are in the presence of God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. We thank you for blessing us these past few days. We're grateful for the resources and the people you're sending our way so we can bless others too. Please forgive us when we don't listen to you. We lift up every person who is watching and listening to this podcast. We lift up to you ourselves. Send your Holy Spirit so we will always have the courage to say the right words, to share only your truth. Help and remind us that everything we do is a means to glorify you as well as serve others. We believe that whatever success we have, we owe it all to you. All these we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yan. Again, our episode for today is the 5 biblical water conservation tips every V or virtual assistant should know. Again, this is in cooperation, yes, in support for the hashtag Team Water. Kasi we'll share more about it later after the tips. Ayan. So, syempre, again, we are Connie and Belle, and this is Freelancing with Faith, the channel or podcast where our number one freelance business partner is God. So if you're watching us for the very first time, make sure that you click that subscribe button as well as the bell icon to get notifications. We usually go live Tuesday na lang, 1 p.m. Manila time, and then the next video would be might be on a Thursday night na ngayon, simula ngayong week. Hello, good morning, good afternoon, good evening mga kapatid. So, Tuesdays and Thursdays, tama na, Tuesdays and Thursdays, we release 2 videos. Yung Tuesdays is a live praise and worship set. Makakausap nyo kami doon, makakasama nyo kami in real time. This is Con. So, kung wala kayong ginagawa na Tuesday afternoon, samahan nyo kami mga kapatid. Doon tayo mag-connect in real time. And then, Thursdays naman, we release these pre-recorded videos where we talk more about freelancing, about digital marketing, about virtual assistants. So, kung interested kayo sa mga topics na yan, Thursdays yan mga kapatid, ang aming release ng new video. And if you want guidance naman, like actual workbook on how to start your virtual assistant business, go ahead and visit conniezabala.com/VA book to know more about it. Available siya ganito, print, ebook, Kindle, and audiobook. If you want naman ng free chapter muna, what the book is all about, go ahead and visit bit.ly/VA free chapter. Sign up kayo doon so you'll get the free
There. So, didiretso na kami. Dali lang nung acronym namin for today's session because involves one 5-letter word na main topic natin, which is water. So, let's start. Mahusay. Let's start kasi yun yung pag lagi nating kasing nagagamit, we don't realize na we're taking it for granted, lalo na sa mga city. Pero kung titingnan natin yan even dito lang sa Philippines, may mga province talaga na hirap sila for a clean water. Kumbaga nag-iigib pa, ganyan. Unlike dito sa city, syempre may access tayo. So, hopefully these 5 tips naman, ma-realize natin na maging mas aware tayo na may mga nangangailangan. So, we should parang mag-conserve naman tayo para may ma-share pa tayo sa iba. Kasi kinukuha natin lahat, baka wala na tayong maibigay. Diba? Ayun naman. Siyempre, start tayo sa W kasi water nga. So, ang pinakauna dyan is, watch for leaks in your workspace. Actually, hindi lang workspace. Sa bahay nyo mismo. Since work from home naman tayo. So, watch out for leaks. Kasi true story, pag hindi natin alam na may leak yung pipe or yung faucet, mga ganyan, shower, magugulat na lang kayo sa bill nyo. Katulad na nangyari sa amin kasi hindi namin alam na may leak. From regular 500 or less than na monthly expense, water bill, naging 2K. Ang sakit sa bulsa nung, saka parang masama sa loob. Kasi hindi mo alam na may leak. Nalaman mo na lang dahil magbabayad ka na ng gano'n. Tapos, wala ka naman choice. Anong gagawin ng, again, ito na naman tayo. Di man lang sila sasabihin lang, check if may water leaks kayo, pero babayaran nyo pa rin yung bill. Ganun yun. So, to avoid that, stress yun. At bukod sa stress na babayaran yung bill na hindi nyo naman ginamit, sa tubig na hindi nyo naman ginamit. Sabi nga from Luke 16, chapter 10, the person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones. And the person who is dishonest in very small matters is also dishonest in great ones. So, kahit nasabihin natin, tubig lang naman yan. It might be small to us, but it's a bigger issue yan sa ibang lugar. Especially out of the country, di ba? Isa sa mga nila target is yung mga African countries. Let's take care of the small things para pagkatiwalaan pa tayo sa bigger things. Sa akin lang, sorry mga kapatid kung meron ditong sisingit na parang frustration. kasi parang admittedly, hindi naman talaga lahat tayo yung may control. Hindi tayo yung may in charge sa maintenance and all, di ba? Mga homeowners lang tayo or renters. So, minsan nandun yung frustration. Yun yung nakaka-frustrate sometimes sa ating bansa. Sad reality. Sad reality yun. Like, as homeowners, as renters, we can only do yung may kinalaman lang sa house natin. Diba, internal. So, eto, true story, yung sa brother ko, dun sa tinitirahan nila, hindi nila alam. Umabot ng nagulat sila, ang bill nila, 30K, imagine. Meron pa silang doon, swimming pool. Gulat na gulat talaga sila. So, ang nangyari pala, parang yung pipe dun sa may labas nila, parang kung sino man yung nagpagawa nun, yung pipe na nila tinago ng sinementohan. So, etong si Maynilad, di ba nag-improve, quote-unquote, nag-improve yung Maynilad, parang nilakasan nila yung pressure nila ng water pressure, di ba? Hindi nila kinonsider, paano yung mga lumang mga pipes? Kakayanin ba yung pressure na yon? So, bumigay siya. Imaginein mo yung, kumbaga ang kaya ng dating pressure is ganito lang kanipis na tubo. Di ba? Tapos biglang lalakasan nyo, sasabog siya. Di ba? Ano ba? Anyway, so long story short, parang na-damage yung pipe, kaso hindi nila nakita agad yun kasi tinatakpan ng semento. Sementado siya eh. Paano nila malalaman na, andito pala sa ilalim nito? Grabe talaga. Pero ang nakakalungkot doon, kailangan pa rin nilang i-shoulder yung Grabe, bill. no? Yeah.
Yes. So, yun yung isa sa mga sample, mga classic example na saan ba tayo, wala tayong pagrereklamuhan eh. Yun yung sad reality. So, pasensya na kung ito sa episode na to, parang marami akong mga rants na sasabihin kasi yun talaga yung reality. Ito talaga yung na-experience ng mga nakapaligid, mga kilala namin, hindi to sabi-sabi. Mga actual na mga tao na naka-experience talaga. So, imagine mo kung kahit sabihin nila na, pwede namang installment basis, 'di ba? Nakakaano ba 'yun? Pero Nakakagaan ba 'yun sa loob kaya ko? nga, Magbabayad pa rin ako, hello. hindi Kahit na mo man lang, sana man lang may pool na sumalo ng tubig. 'di ba? 'Di ba? Pero wala kang magagawa kasi sila yung may on off switch eh. So, kahit na sabihin mo na hindi ko babayaran 'yan, oh, sinong mawawalan ng tubig, 'di ba? Nasa kanila yung control eh. So yun lang mga kapatid, yun ang sad reality. So kung may nakakapakinig dito kasi natutuwa ako every time na may celebrity na may platform kasi recently alam ko si Carla Abellana nag-trending diyan, basta yung isang actress. Kasi sinisingil siya ng Prime Water na wala naman pala lumalabas talaga, walang pumapatak talaga. So shout out sa mga bilyar. 'Di ba? Name drop talaga natin kasi yun eh. Dapat collective tayo mga kapatid, 'di ba? Collective voice na kailan pa tayo papakinggan kasi si Carla parang alam mo yun, parang kung hindi pa kayo mag-trending, hindi niyo pa sasagutin. So, yung sa mga may platform out there na alam niyo may voice kayo, yun yung gusto ko, yun yung prayer ko na kung meron kayong enough na followers, 'di ba? Why not? Why not use your platform to voice out yung mga ganitong klaseng concerns? Hindi yung nag-hop tayo sa trend na chismis lang or 'di ba? Cancel culture lang. Walang sayang yung platform. Doon natin gamitin yung voice natin sa may kapararakan. Ang hirap. Sa totoo lang, kawawa talaga yung mga mga regular na tao, 'di ba, na walang voice. Basta Correct. titiisin mo na lang siya. Si Carla pinuntahan pa siya ng Maynilad personnel, 'di ba? Pero kinontes pa niya 'yun, parang kailan po may nagpunta, wala talaga, hindi daw siya umaalis ng bahay. Pero for press release sinabi nila na may nagpunta personally dun sa bahay niya. Wala naman talaga nagpupunta. So 'yun yung mga gano'n, parang kailangan mo pang ipadaan sa someone na may network. So next naman, sige, marami pang lalabas. Umpisa pa lang. Karapatan natin 'to, mga kapatid. Kaya nga, grabe. So, letter A naman tayo. Always do your laundry in full loads. Ito applicable to dun sa yung may mga washing machine, lalo na yung mga automatic na, yung talagang one full cycle. Diba? Na parang from washing to rinsing to drying or kahit spinning lang. Isang cycle yon. So, kung ang ginuhugasan nyo is 5 peraso lang, yung tubig, Ipon-ipon muna. kapatid, malaki, matakaw sa tubig yun eh. If you're using di lang tubig yata, pati kuryente, I think eh. Siya, syempre, ang pipiliin mo kasi is ikaw yung mapagod or gagastos ka na lang. So, even if pinili natin yung automatic, ganyan, na one full cycle, ganyan, para isasampay mo na lang, papatuyuin mo na lang. Let's be mindful na lang na wag naman yung parang araw-araw na naabuso nyo naman yung araw-araw, grabe naman yun. One full load naman na kahit man lang at least, ewan ko, depende naman kung paano kayo gumamit ng gaano kadami nilalaban nyo, no? Pero kung kayo mag-isa siguro naman, yung 2 weeks or 1 week, depende kung gaano kasi kadami yung ginagamit nyo. Basta full load. Wag yung ang luwag-luwag pa nung space, mas marami pa yung water, yung mga ganon. Sabi nga sa Proverbs, chapter 21, verse 20, precious treasure and oil are in the house of the wise, but the fool consumes them. Ayun. So, wag tayong let's be the wise person na kahit binigyan tayo, may kakayahan tayong kung automatic again kung automatic. Kasi mahirap mag-full load ng manual naman. Baka masira naman yung mga kamay natin. So, we're talking about yung using machines. Yan.
So, kung halimbawa sa washing machine, while may kakayahan tayo so let's use it wisely din. Wag naman na, meron ako niyan. Every other day mag-aalaba ako. Ganon. Nakakaloko. Yung tubig noon, promise, aside sa kuryente, grabe, ang dami. So, please be mindful naman. Be concerned din. Yes. Yeah. Yeah. Yung sa akin, dadagdag ko lang dito, hindi na dun sa water. Pero since tungkol naman sa washing machine, kahit hindi na tayo mag-full, yung full process, di ba meron dun from washing hanggang dun sa spinning. So, wag nyo na paabutin dun sa dulo kasi mainit naman sa Pilipinas. Sampay nyo na lang sa araw. Hanggang washing lang ang gamitin. Parang, yun, ganun ba? Pero, although walang kinalaman sa pag-conserve ng water, pero nasa pa rin naman, tungkol pa rin naman sa environment or naman. Kuryente yun, masasave yes. So, yung mga ganun, akala nyo wala, pero meron niyang mga effect. Yun. So, ito, letter T. Ayan, time your showers mindfully. Di ba, pag malamig naman yung panahon at malamig ang tubig, mabilis lang tayo maligo. Imagine mo dito. Every other day. Ang lamig. Pero kung limbawa, kasi di ba minsan yung iba, kasi wala kaming hot water. Pero if meron kayong hot water, for example, di ba, minsan kasi masarap sa likod yung hot water. So, wag naman laging everyday, every time na mag-shower kayo, ganon, di ba? So, naman, be mindful nga. Kaya time your showers talaga. Kasi if you wanna conserve water, yung mga small things na ginagawa natin, small changes na ginagawa natin, pag inipo natin yan, malaki yan. Malaking effect yan. So, in some ways, if may shower kayo, tapos yung regular, lang naman, shower, washing, pagligo, usually mas matipid daw, sabi nila. Nakalimutan kong i-search pero narinig ko yun somewhere na mas nakakatipid yung shower. Kasi pag nagtabo ka, di ba, isang buhos, isang something, kung hindi ka marunong yung shower kasi sprinkle. Oo, pwede mo siyang, at sana hopefully yung shower nyo, yung nakukuha nyo, para kung ano man yung hugasan nyo, at least nakadirect na, di ba? Mahirap kasi yung itatapat. So, yun. In some ways, nakakatipid yung shower. So, if you have showers, mas gamitin nyo. Pero again, siguro ang deal na lang, ang challenge na lang dyan is, try to measure everything, yung water na ginagamit nyo for one day. Ang challenge dyan is, sukatin nyo, tingnan nyo kung gaano karami yung tubig na ginagamit nyo sa isang araw. Diba? Para malaman nyo na talagang marami tayong kinukonsume. Ayun yun. Isa na yan yung shower. Kung pwede nga lang, gamitin pa yung pinagbanlawan mo sa paglilinis ng, kung may aso kayo, yung nasa labas, yung mga dumi, ganyan. Pwede rin, diba? Sabi sa Galatians chapter 5, verses 22 to 23, in contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control. Shinare namin yan kasi yung last part, self-control. Fruit of the Spirit yan. So, ibig sabihin, meron tayong ability to control ourselves. So, if we time our showers, we can. Yan po. Parang pabwisita na naman ito siya. kasi ito hindi out of yung love for the sobrang hindi love for the environment but love for ourselves. kasi parang since walang tubig lagi sa Parañaque nung ko hanggang ngayon may nare-receive pa rin akong chat mga kapatid kahit nandito na ako. Yes. Meron pa rin mga advisory na mawawalan ng tubig, ng ganyan-ganyan. Sabi ko, oh my gosh, buti na lang talaga. Pero nakaka-receive pa ako. So, ang ginagawa namin ng mga kapatid, yung maliligo kami, sinasalon namin ng timba. So, imagine mo, nasa timba ka. Tapos magtatabo kayo, di ba? So, parang kung ano yung masalo nun, yung panglilinis namin ng CR. Ayun na nga. Di ba? So alam mo yun, napaka-basic
Talaga nakakasad. Sobrang basic need ang tubig. Baka pag kinukwento ko nga sa mga clients ko, mga foreign clients po ito mga kapatid ha. Pag sineshare ko yung kung bakit basta may mga challenges kasi minsan nangangamusta sila eh. Di ba mga personal na sharing sa buhay-buhay. Tapos malalaman nila parang hindi sila makarelate. Parang nangyayari pa pala yan ngayong mga panahon na to. Hindi, alam mo yun. Pero yun ang reality. Hindi lang sa Parañaque ito mga kapatid. I'm sure marami pang ibang lugar sa Pilipinas ang dumadaan sa ganitong challenge. And again, dapat mas mag-ingay tayo, mag-demand tayo for better governance. Kasi nasa pa rin to eh. Nasa governance pa rin talaga to at the end of the day. Wala tayong magagawa on our own. Oo, tsaka necessity yung water. Hindi dapat yun kakaloko yun. Umabot pa kami sa point mga kapatid na mineral water pa pinanliligo namin. Imagine. Gastos. Napaka-social na mga wet packs namin. Sorry sa word. Ay, nako. Hindi lang only Belo touches my skin, only mineral water no? Kakainis. Ay, those were the days. Kaya diba? Yung mga ganyan, hindi, yung iba siguro dito sa city, sa Metro Manila, hindi nila alam yun. Pero may ganun take for granted. Diba? Grabe talaga. Ayan, next. So, tayo. Educate your household. And self-explanatory. Siyempre, kung ikaw nagtitipid, dapat pati yung mga kasama mo sa bahay, i-remind mo. Simple example lang. Hindi ko lang kung maintindihan to ni Justin. Kapag pinanood niya. Magtututbrush tayo. Ang hilig magmumog sa gripo, diba? Tapos magtututbrush. Pero hindi ino-off yung gripo. Bad. Hindi ko. Anong ginagawa? Yung parang, sayang yung tubig. Mga kapatid, kaya ako, I hope na gawin nyo rin to. Pag nagtututbrush kayo, yung kalahati nito, yung isang cup, diba? Enough na yan pang toothbrush nyo eh. Pag sinukat nyo yung nagmumug kayo sa gripo, tapos nagtututbrush kayo, pero naka-on pa rin yung faucet, ipunin nyo yun, tingnan nyo kung gaano, mas marami pa yun dun sa isang cup na sinasabi ko na, which is enough para pang toothbrush natin. Talagang napapareak ako minsan pag ganyan eh. Even sa yung mga sa public toilets, yung mga nagtutoothbrush, yung parang gusto mo mag-react na ano ba? Hello. Yung ganon. So please lang. So yun, kaya yun, sinabihan ko naman na si Just. Kaya yung mga ganong simpleng bagay. Tapos sabi nga from Matthew chapter 5 verse 16, just so your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father. So if may alam ka nga talaga, i-share mo, i-educate natin yung ating mga kasama sa bahay. If hindi yung mga kasama, mga friend natin, yung mga pwede nyo sabihan. Minsan, hindi pa ganun kalakas sa loob ko sa stranger. Siguro pag sobra-sobra na. Pag OA na. Yun yung baka magsalita na. Pero start tayo sa mga taong kilala natin. Sa paliguan. Yung sa akin, yung, kasi diba, nandito kami sa Canada. So, isang instance to, nandito ako sa room. Tapos naririnig ko, ang lakas ng buga ng gripo sa kusina. Ang tagal. Tapos dire-diretso lang ang tagal. Paglabas ko, nakatapat yung meat na galing freezer. Tinutunaw ni John. Yung sabi ba ang tagal? Tapos, ano ba to? Hindi, ano ba yun? Sayang yung tubig. Ano ba yun? Pag nanggaling ka sa kaso siya, ang pinanggalingan niya ng ganong habit. Sabi niya, kasi ganun yung, parang ganun daw yung ginagawa dun sa work niya, ganun daw yung mga tao. Sabi ko, oo nga, sa kanila, hindi sila nanggaling sa katulad natin na third world country.
Parang ako yung, ang sakit talaga sa dibdib nung nakita ko. Oh, shhh! Gata na lakas talaga. Tapos, nakaandun lang sa ilalim. Kung ito to, edi iwan mo na lang dyan ng sandali, di ba? Parang, okay. Oo. Basta, hindi ko kinaya. O yung pwede bang yung malaking planggahan na lagyan mo tubig, Tas doon mo babad mo lang. oo. Lalo na kung nakasil naman. Ganun daw kasi yung practice na nakita niya. Ay, Oo naku. nga, pero hindi ganyan. Sabihan mo sila, kamo. Grabe. Kasi nga, di Conserve ba, water. laging may tubig dito. As in, punong ano naman. Yun nga di ba may uso pa dito yung may water park every summer. Meron laging yung, basta may paikot-ikot lang na to. Kaya sabi ko, grabe, pag nakikita ko, parang grabe, ang dami nilang tubig dito, daddy. Naano kasi ako baliktad Pag nanggaling ka talaga sa parang may pa rin. May, hindi mo maiiwan kasi yung parang sayang. Sa case natin, hindi naman siya masamang mindset na i-share. Kasi yun dapat maging good stewards tayo ng ng mga gift ni Lord Isa yun sa mga parang grabe. Dire-diretso lang. Alam mo yung parang iisipin mo, paano biglang nawalan ng tubig, di ba? Yung parang, so saan napunta yung mga sinayang nating tubig? Actually, ewan ko na kung, sorry off topic. Pero kasi yun yung recent na napanood ko na documentary sa Netflix. Ang pangalan niya, Trainwreck, Poop Cruise, ang title ng episode. Nakakatawa, di ba? Parang, yung ship kasi, sorry, pakwento, mga kapatid, nakakatawa kasi, yung concept. Yung ship nila, nasira, nasunog yung engine. So, totally power out. So, nasa in the middle of the ocean sila. Hindi sila gumagalaw, nag-float lang sila. Oh my goodness. Oo. Kaya naghihintay sila ng rescue. So, ika-4 na day na nila. So, wala silang magawa. Parang party-party pa sila So, may announcement na pag number 1, di ba yun? Kasi, since walang power, hindi gumagana yung mga toilets. So, pag number 1, doon nyo sasaluhin sa may shower area, yung mga wiwi nyo. Tapos pag number 2, binibigyan sila ng mga red bag. Tapos hindi sila, parang we won't accept that. Ganyan. Parang, syempre mga di ba? Hindi sila sanay. Kaya nag-hypothetical na question kami dito ni John Siguro mga Pilipino, kaya naman yan. Kasi sila nga, hindi sila sanay doon. Tapos yung mga toilet, hindi sila marunong yung timba mode. Kasi since walang flash, hindi nila alam. Kaya yun yung naging disaster. Imagine, hindi lumubog yung barko, pero yung poop na hindi na na-manage. Kasi days. So, kadiri. Sorry mga kapatid kung may kumakain dyan. Kasi yun ang naging problem nung nagtitilt na yung boat kasi hinihila sila sa shore ng mga tugboats. So, nag-spill pa yung, anyway. Ew talaga. Kaya grabe yung documentary na yun. Kaya Poop Cruise. Sabi ko, ang ang hina nila, parang gano'n. Naisip ko yun parang, kung sa mga Pilipino, hindi ganyan ang diskarte. Diba? Bakit nyo pa rin gagamitin yung mga toilet na alam nyo na hindi nagpa-flush, tas hindi kayo marunong nung mano-mano? So, yun yung realization ko doon. Ay ko, shucks, hindi sila kasi kaya magsalok ng tubig from the ocean, di ba? Tapos sa kamoy, buhos na ganun. Wala. Basta nag-poop lang sila na nag-poop. Tapos, sorry, ang pagkaka-describe para daw lasagna. Kasi poop, tapos tissue. Tapos poop, tapos tissue ulit. Sorry. Oh my goodness. Ang nag-describe pa yung chef dun sa cruise. Sabi niya, hindi ako maglalasanya for a long time. Kasi para rin sila kasi mga ewan lahat ng deck, lahat ng toilet ng mga deck, ginamit kahit alam nilang hindi sila marunong gumamit ng walang flush. So yun. Ew! I mean, diba? Talaga totoo. Kaya may pagmamalaki na natin na kung Pilipino yung mga nandun. Yes.
magiging malinis pa rin yun. Yes, true. Yun nga yung sinasabi ko. Ano ba yan? Diba? Mas ginusto nyo yun na gawin yun. Hello! Nasa tubig na nga kayo eh. Ano ba naman yan? Diba? Ay, naku talaga, as in, ay ko, wala, parang doon kung magpapagmamalaki ang diskarte natin pagdating dyan. Oo. Hindi natin gagawin yun. May makakaisip at makakaisip na magsalok from the ocean at iangat papunta doon sa mga toilet. Baka hindi nila alam yun na yung gano'n, yung mano-mano. Feeling ko lang kasi naka-depend sila masyado sa flash eh. Sa flashing. Yung technology, yung nga, mga madalian, mga instant. Oo. So, hindi nila alam yung kakainis. Actually, yun pa yung isang way ng pag-conserve ng water. Di ba may flash tayo? Pwede namang buhusan nyo na lang kasi yung flash, ilang timba ng tubig yun. Oo. Yeah. Diba? Yeah. So, kung number 1 lang yan, buhusan tubig. Sorry mga kapatid, napakwento lang. Pero, diba, dyan, yung mga classic example na sobrang importante ng tubig. Minsan lang tayong mag-share, alam nyo na. So, comment kayo dyan. Kung napanood nyo rin. Oo. So, share with us, meron bang mga nakaka-relate dito? May mga kasama kayo sa bahay na kailangan nyo re-educate. Share nyo. Baka meron din kayong mga napanood na related sa share nyo din sa comments. Ayan. So anyway, to recap, diba nasa water na acronym tayo. So the first one is watch for leaks in your workspace or actually in your household, in your home. Yan. Tapos always do your laundry in full load, especially if you're using the washing machine. And then time your showers mindfully. Educate your household. Sa last na tayo, which is our rainwater collection for plants. Ayan, yung rainwater at least safe naman kasi yun sa mga halaman. So, lalo na, kahit na seasonal siya, lalo na sa atin sa Pilipinas, it's another way pa rin to conserve water. Diba? Use our resources, kumbaga. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, moreover, God is able to make every grace abundant for you, so that in all things, having all you need, you may have an abundance for every good work. For me, ang pagkakaintindi ko dyan is, magbigay ka at i-bless ka pa rin. Use the resources nga, kumbaga. Ayan. Anything you'd like to add? Hindi kasi ako ma-water kasi namamatay sa yung mga halaman. Ang sharing ko sa rainwater, sobrang God sent yan sa amin. Di ba matagal nga kami walang tubig. So imaginein mo na nagsalo pa kami ng rainwater para may panggamit lang sa CR. Well, ganun ba? So yun, wag nating i-take for granted dahil talagang sa mga lugar na laging walang tubig, sobrang helpful nung rainwater na yan. Correct. So yun lang. Kaya huwag nating i-take for granted ang tubig. So, in relation to this topic, ayun nga, kasi sina Mr. Beast and all his team, yung mga collaborators niya, nag-open sila ng challenge ulit na Team Water naman, #Team Water. Sila rin yung nasa Team Trees tsaka Team Seas before. So, ngayon, meron silang binuild na website. Ito lang ang way to donate para for every $1 you donate, one person will have 1 year supply of clean water. Na maybe hindi maliit sa atin, pero sa iba, lalo na sa mga sobrang hindi pa rin maunlad na lugar, sobrang yan, helpful. Imagine, yung $1 nyo, may isang tao na makikinabang for a whole year. So, ang gagawin nyo lang is to visit teamwater.org. That's teamwater.org.
So, if kaya nyo naman, kahit $1 lang yan, 55, 50, ano na ba ngayon, 57 pesos. Oh, why not? 'Di ba? 1 year supply. Ganun kasi kayaman si Mr. Beast. Tsaka may mga collaboration, may mga team naman na kasama. Kaya kayang-kaya nilang gawin. Ang ano lang natin, ang part natin is to donate. So why not? So we're here to spread din yung word dito sa atin. Ayun. Any last thoughts? Yung parang, yung iba siguro hindi makaka-relate dun sa challenge talaga sa tubig. Pero, remember mga kapatid, kahit sa Pilipinas pa lang, kahit di muna tayo lumabas ng bansa, marami pa rin na lugar sa atin, sa Pinas, ang hirap talaga. Hindi lang sa mga probinsya, pati sa city. Nasa city na Oo, talaga. 'di ba? Ganun pa rin, parang imagine, sa lahat ng advancements na meron dapat, advancement technology and all, tapos meron pa rin mga lugar na ganito. So why? So yun na lang ang natin, ang magagawa natin is to i-voice out natin yung natin, yung concerns natin. Huwag tayong magsawa na mag-demand for talaga, yung responsibility, saka yung accountability ng mga government leaders natin. Kasi at the end of the day, tayo pa rin naman na nagbabayad ng tax eh. So, Correct. natin yun. Deserve natin na mag-demand for better services. So, yun lang. Yes. Ang paalala, for me, paalala lang, na itong mga create ni God, tayo yung pinag-iwanan niya to manage. So, we are stewards of His creation, water included, lahat ng natural resources. So, let's be mindful of taking care hindi porke tayo, okay lang, hindi naman tayo nahihirapan, ganyan. Wala na tayong pakialam. Pero think about if mag-build kayo ng family in the future. Paano kung naubos na? I mean, oo, natural pa rin naman yung water. Pwede namang umulan, di ba? And all. Pero the thing is, not everyone have easier access to it. Yun eh. So, hindi nyo man nakikita na may ibang nahihirapan or nangangailangan ng tubig kasi tayo maginhawa for us. Hindi ibig sabihin walang nangangailangan. At yung pagtitipid o pagko-conserve natin is our way of at least contributing. Aside sa mag-donate kayo sa Team Orga, teamwater.org. So yun lang, let's just remember na hindi lang tayong tao dito sa earth. Yes. Diba? Yep. So let's be isipin din natin yung mga anak natin, mga future, nako, hindi ko ma-imagine kung ano yung mangyayari kapag hindi natin iningatan. But anyway, ayan, that's it for us. Share in the comments yung anything that take away or from the water or yung reaction nyo sa kwento ni Sis Bel. Share nyo sa comments. And if you need help when it comes to starting your virtual assistant business, go ahead and visit conniezabala.com/vabook. And in free chapter, punta lang bit.ly/VA free chapter. Ayan. Closing prayer tayo, sis. Okay, let's remember that we're in the presence of God and the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience. Thank you to all the people who support us in our mission. We lift up you, all our viewers, our listeners, our clients, the people we work with, and our loved ones. Bless us in all areas of our lives. Whatever petitions we pray for, we lift it all up to you, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. In the end, let your will be done for us. In Jesus' name, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So don't forget to subscribe nyo pag ginawa. Bakit? And then, like or share this video with others. See you on Tuesday! Tuesday, 1 p.m. for another live session. Bye, everyone! God bless!